Magandang umaga po muli mga kapatid. Isang biyaya at kagalakan na muling makapangaral sa inyong harapan. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po akong manalangin. Kilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na inyong binukod para kami magsama-sama at pumagit na ang inyong salita at kayo ay maitaas, Panginoon. Salamat sa oportunidad na ako'y gawin ninyong kasangkapan, Panginoon, upang maiyag ang inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, yung siyang kumilos sa bawat Panginoon. Gayun din, alam pong may paghahanda ako, Panginoon, subalit sa inyo ko nagtitiwala sa magagawa ng inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Upang dalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Samahan niyo po akong basahin ang ating pagbabatayan ng pangangaral ngayong umaga na nasa Psalms 90. Psalms 90 po, babasahin po natin ang buong kabanata. Babasahin ko po sa Tagalog na salin, verse 1. Panginoon, Ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlay. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas, o gaya ng isang gabing pagbabantay. Yung dinadala sila na parang baha, sila'y nakatulog. Kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga, ito'y nananariwa at lumalago. Sa hapon, ito'y nalalanta at natutuyo. Sapagkat ang iyong galit ang sa amin ay tumupok, at sa pamamagitan ng iyong galit, kami ay nabagabag. Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan, sa liwanag ng iyong muka ang lihim naming kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo at ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo? Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa? Sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal, upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Kami ay iyong pasayahin ayon sa dami ng mga araw ng iyong pagpapahirap sa amin, at kasindami ng mga taon na ang kasamaan na nakita namin. Mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos, at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Ito po ang salita ng Diyos. Merong isang movie na ang pamagat ay The Bucket List. At isa sa hindi ko makakalimutan na script sa palabas na yun ay yung sinabi ng bida na si Carter, o mas kilala natin sa totoong buhay na si Morgan Freeman. Sabi niya, siguro kaya kong gayahin yung boses niya, parang ganyan. Sabi niya, there was once survey. 100 people were asked if they could, would they want to know in advance the day of their death? Out of the 100, 96 of them said no. I never understood that. I always thought it would be liberating, knowing exactly how much time you had left to work. So, ang ibig niyang sabihin, kung bibigyan siya ng kakayahan na mas pipiliin raw niyang malaman kung kailan siya mamamatay kaysa sa hindi. Dahil mas may kapanatagan pa siya kung alam niya kung ilang araw pa yung natitira para ayusin niya ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Well, he has a good point. Lahat naman tayo ay darating sa punto
na matatapos ang ating buhay. Kaya okay lang naman na malaman mo kung hanggang kailan ka mabubuhay para alam mo kung ano yung mga bagay-bagay na bibigyan mo ng oras na pag-aaksayan mo ng panahon. So, kaya ko nabanggit ito dahil sa kabanatang ito, mababasa natin ang paghiling sa Diyos na turuan tayong bilangin ng oras sa mundong ito pang magkaroon ng karunungan. And sa background to this text, itong kabanata na ito ay maaaring naisulat sa panahong naglalakbay sina Moises kasama ang libo-libong lipi ni Israel patungo sa lupang pangako. At alam naman natin yung kwento sa kanilang mahabang paglalakbay, nagkaroon ng maraming pagsubok, nahamon sila sa maraming suliranin. At nakagawa sila ng mga kasalanan na naging dahilan para hatulan sila ng Diyos. At ito ngayong binasa natin ang siyang naging panalangin ni Moises sa panahong iyon. Hindi natin alam kung saang banda ng paglalakbay nila, pero may mas dapat tayong pagtuunan ng pansin. Ang ating tignan ay ang mensahe na gustong iparating ng Diyos mula sa kabanatang ito. O Diyos, turuan mo kaming bilangin ang aming mga taon sa mundong ito. Kaya, ang pangangaral ko ngayong umaga ay pinamaganan kong O Little Life. Parang pamilyar ng tunog kasi parang noon may title din yata si Pastor George na O Little Faith, kung matandaan. And this is my message. This is the wisdom that we see. We live short, but God is eternal. Mapapansin natin na nagsisimula ang kabanatang ito sa pagpapakita o pagkilala sa katangian ng Diyos that God is eternal in His nature. So, it sets the proper perspective sa simula pa lamang ng kabanatang ito, inilalatag na ang tamang pagtanaw kung sino nga ba ang Diyos na kinakausap ng manunulat sa kanyang panalangin. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Verse 2 sa English, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. So I only have two headings. First is, He is a timeless God. Pangalawa, ay He is a loving God. First, He is a timeless God. And subheading, diretso na, time unbounded. Verse 1 to 3. So, isa sa turo ni Pastor Noel na hindi ko talaga makalimutan ay sa tuwing tayo mananalangin, hindi dapat tayo nag-iisip ng tila ba kumakausap tayo ng isang superhero. O si Superman, o nag-i-imagine ng any physical images, mga mukha ng tao sa Middle East. Hindi isang larawan, kundi dapat tayo nagpo-focus. Kinikilala natin ng Diyos sa kanyang katangian. Nasaktuhan naman na ganito ang structure ng panalangin ni Moses. Sa baging ito, makikita natin na sinimulan niya ang pagkilala sa pagiging eternal ng Diyos. Ang ginamit na salita sa Hebrew rito ay olam, o everlasting sa English. Naalala ko tuloy yung bus company sa amin na pangalan niya ay everlasting. Pero wala pang isang taon, hindi ko na nakikita. Itong salitang ito ay malalim ang kahulugan. Lumipas man ang maraming henerasyon, andyan pa rin. Kaya mula pa sa maraming henerasyon, siya na ang sandigan. Kasi ang Diyos, hindi siya sakop ng anumang panahon o anumang oras. At siya ang nagtakda ng lahat ng hangganan. Not just the physical sense, kundi maging hangganan ng oras ng lahat ng mga bagay. Mula simula hanggang sa pagtatapos. Nabubuhay na ang Diyos bago pa magkaroon ng lahat ng bagay na nakikita natin. At siya'y nandyan, makadiskubre man natin ang maraming bagay sa inaharap. Hindi niya tayo gaya na tayo bilang lamang ang mga oras, siya ang simula at katapus-tapusan ng lahat ng bagay. At meron nga nagsasabi na nalungkot raw ang Diyos. Diba? Kaya niya nilikha ang tao. In human perspective, hindi nga tayo nakakatuwang likayin dahil sakit nga tayo sa ulo. Di ba mga kapatid? So ba't gagawa ng Diyos ng kaaway? Kanyang ikagagalit. Yet, we see we are here because God created man with a purpose. And we know that God is self-sufficient.
Hindi siya nakadepende sa anumang bagay para mabuhay. The union between the three persons of God is already enough. So we come with the psalmist on Psalms 8:4. Oh, what is man that you are mindful of him? It is a mystery na ang isang Diyos na walang hanggan, self-sufficient, ginawa pa rin niya ang tao, gaya natin. When you think of this, you will see how God really cares for humanity. Isa pang makikita natin is that the time directed, verse 4. You return man to dust and say, return, O children of man. Ang Diyos, matapos niyang likhain ang lahat ng sangsinukob, hindi niya ito iniwan para tumakbo ayon sa disenyo nito. O deism kung tawagin. We have science that could explain many things about this world. May mga paliwanag kung papaano nagkakaroon ng iba't ibang panahon, kung papaano gumagalaw ang mga bagay-bagay. There's a design. We must give praise to the Lord that everything has order. Pinapakita kung gaano kaganda, katindi ang talino ng Diyos sa kanyang sanglilikha. Sasagot natin kung paano, ano, kailan, tungkol sa maraming bagay. At ang pagkakaroon ng disenyo ay mas magpapakita na mayroong isang napakatalino manlilikha. Hindi ang kabaliktaran para sabihin walang Diyos. And what this verse even says is that God has direct control over our life sa mundong ito. You return man to dust and say, return, O children of men. Napakabigat na talata, mga kapatid. Kasi kung kagustuhan ng Diyos, ayon sa kanyang malayang pagpapasya na magwakas ang buhay ng isang tao, sinong makakapigil nito? Lahat tayo ay babalik rin sa lupa kung saan tayo nagmula, pero isang biyaya na tayo'y mabuhay. And maybe we have come to the point na iniisip natin, dahil sa hirap ng dinaranas ng isang tao, parang mas mabuti na lang na he or she didn't exist. Sana hindi na lang siya nabuhay. Mga ganyang salita, siguro narinig na natin yan. And it's understandable na iniisip ng isang tao yung ganyang logic para matapos na yung kahirapan. But, kung iisipin ninyo, to compare anything to non-existence is illogical. Saan mo ikukumpara ito para mas masabing mas mabuti siya o mas hindi maganda? You need to exist para mapag-compare yung dalawa. So para sabihin mo, sana hindi na lang siya nabuhay, is illogical. It's true that life is unfair at many times. Maraming tanong na mahirap sagutin. Kasalanan, sinumpa ang buong sangnilikha. But it will always be praiseworthy na ikaw ay nabuhay, lalo na kung kilala mo ang Diyos sa kanyang biyaya. There will always be a reason for living. We have the example of Job that suffered all losses, pain, at tinatanong niya ang Diyos kung bakit ipinaparanas sa kanya ang lahat ng paghihirap na yun. Sinabi pa na anong kasalanan niya para itrato siya ng ganun. But God answered him with questions. Hindi nakasagot si Job. So, who are we to question God? Sino din tayo para sa limitado nating pag-iisip para maintindihan ang kanyang mga layunin? Yet, we are called to rejoice in the Lord always. Kahit dumating ang araw na sabihin niya sa atin, return, O children of men, we will accept it with faith for the glory of God. Ang Diyos, nagbabantay rin sa ating mga panahon. Nagmamatsyag. Gaya ng sinabi sa sunod na verse, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. We see that time observed. It's the third heading. Madalas nating marinig na sinasabi ng mga tao na, di ba, makakalimutan din yan. Yung kunyari, kagawa ka ng nakakahiya talaga, tapos lalapit ka sa kakilala mo, sasabihin niya, makakalimutan din yan. Matatabunan rin yan ng panahon. Ano man yung kahiya na dinanas mo, darating yung apo mo, magkakaapo, di ka na nila maaalala. Susunod ng generasyon na wala nang nakakakilala sa'yo. Hindi na nila na may maalala na may nabuhay sa ganyang pangalan at pagkatao.
Kinakaharap mo yung present na problema mo, pero yung sagot niya, ang layo-layo. Pero ang sinasabi ng talatang ito ay taliwas. Gaano pa katagal ang isang bagay mabaon sa nakaraan, ang katotohanan ay hindi magbabago. Na alam ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Libu-libong taon man ang magdaan, hindi niya ito nakakalimutan. Hindi siya gaya ng CCTV na limitado. Save lang sa recordings, pag napuno na, auto-delete yung luma. Tsaka ito lang yung nababantayan na angle. Diba? Kahit naman 360 yan, yung taas, hindi niya pa rin nababantayan. God is not like our technology na may limitasyon. Siya ganun. God has recorded all our every action and every deed. 1,000 years in your sight are but as yesterday. And sinabi pa rito is as a watch in the night. Alam niyo mga kapatid, marami akong naging karanasan pagdating sa pagbabantay tuwing gabi. Dito yung babantay ka ng TV na Netflix overnight. Dahil meron kaming duty na magbantay sa isang lugar o kaya maglibot sa paligid sa loob ng isang oras. Somewhere between 11 p.m. to 4 a.m. every other day. Sa isang oras. Gigisingin ka sa kaligitnaan ng iyong mahimbing na pagkakatulog para magpalit ka ng damit, tapos gawin mo na yung trabaho mo. At alam niyo mga kapatid, mas gusto naming maglibot kaysa tumambay lang sa isang pwesto na magbantay. Kasi pag naglilibot ka, ay nata-challenge ka. Naghahanap ka ng mahuhuli mo na gumagawa ng bawal. Nagse-cellphone, o kaya nagde-date sa kalaliman ng gabi. Kasi doon lang nila pwedeng gawin. Pero kapag nakatayo ka sa isang pwesto lang at nagbabantay ng paligid, ang pakiramdam pala kahit na antok-antok ka na, naglalakbay yung isip mo. Umiikot sa mga pangyayari ng nakaraan. O kaya mga present realities of life. Maaring tinitignan mo yung paligid pero nagliliwaliw yung isip mo. You think of the past. Even the images could play in your mind. Mga masasaya at masasamang alaala, life-turning choices you've made, at marami pang iba. Siguro, lahat na tayo nakaranas na. Siguro, meron yung nag-Starbucks dito tapos hindi makatulog. Kaya, matutulog na lang, nagkayayaan pang magtagaytay. Nagkape, di na nakatulog. Monday na, may pasok pa. So, lahat siguro tayo nakaranas na nung isang gabi na hindi ka makatulog. Tapos yung isip mo, ang daming talagang umiikot. Ganun siguro yung pakiramdam. So, ang point ng manunulat rito ay sariwa sa mata ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Gaano man ito kalayo sa nakaraan ng sangkatauhan. This world has already lasted not just 2,000 years, but more. Di man mailagay ng tao sa talaan ng mga pangyayari sa nakaraan, nakikita pa rin ito ng Diyos. Maaaring hindi man masingil lahat ng kasamaan na ginawa right away, but there's an appointed time by God to make everyone accountable to every sin committed. Di na usapin kung gaano man kabigat, pero naaalala yan ng Diyos at may nakatakda siyang oras para parusahan ang bawat gumagawa ng kasamaan. So, this should give a very deep implication to us when we recognize na mayroong Diyos na bubuhay pa bago ang maitatag ang lahat ng meron tayo, na lumikha ng lahat, at binabantayan niya ito. Meron tayong kinakaharap na mahalagang katotohanan. At yun ay ang kalalagyan natin sa harap ng eternal na Diyos. Kung alam mong ang Diyos ay pangwalang hanggan, paano mo gustong itrato ka niya? What kind of relationship you want with Him? Meron tayong mga orasan na darating ang araw at titigil at haharap tayo sa Kanya, sa realidad ng ating patutunguhan. Naway, suriin natin kung paano natin sinasagot ang mga tanong na ito, di lamang sa isip, kundi sa gawa. Next is, He is a loving God. Hindi ko alam kung mabilis ba ako mga kapatid, pero
First, He is a God that gives opportunity. Verse 5 to 6. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning, it flourishes and is renewed. In the evening, it fades and withers. Dito sa verse 5 to 6 ay magta-transition na ang panalangin ni Moises mula sa pagkilala sa mga dakilang katangian ng Diyos papunta sa pagkilala na ang Diyos ay nagbibigay ng pananagutan sa mga pagkakasala. Nagbibigay ang Diyos base sa gawa ng tao. Kaya kung mapapansin natin na inihahalon tulad na rito ng manunulat na ang tao ay gaya raw ng damo na minsan ay malago o nangangahulugan na nasa punto ng isang kondisyon na kinakikitaan ng kasiglahan, kagandahan, maaring may maayos na takbo ng buhay, subalit dumating ang kinagabihan at natapos din ito. Nalanta at namatay. Kaya, maaaring ito ay tumutukoy sa panahon na nakalaya na talaga ang mga Israelite sa pagkakaalipin sa Ehipto. Iniisip nila na bumuti na ang kanilang kalagayan dahil nabigyang katuparan na rin ang kanilang kahilingan sa Panginoon na sila'y palayain mula sa pagkakabihag. Mataas ang kanilang estado. Parang ganyan. Kaya talaga namang they are living the dream. Ilang henerasyon na ang lumipas na sila'y naging alipin sa Ehipto, pero ngayon lang sila nabigyan ng kalayaan. Dahil nga, lagi kong sinasabi, naranasan ko ang buhay na mawalan ng kalayaan sa maraming bagay. Wala kang kalayaan magpahinga, wala kang ginagawa at nakaupo ka lang sa sulok. Pagagalitan ka, pag-i-exercisein ka. Di ka rin makakain ang gusto mong kainin. Kahit may langaw na may itlog na ng langaw yung pagkain, wala namang ibang ibibigay sa'yo. So, option mo kung kakainin mo yun. So, bawal ka rin lumabas para mamasyal. Bawal kang mag-cellphone at bawal kang umibig. Yan. Pero, hindi na problema sa akin yun. Nung pumasok ko, exempted na ako doon. Meron na ako eh. Mahirap pag mawalan ka ng kalayaan. At ito nga, ibinigay na ng Diyos sa mga Israelites the freedom. Yet, ang sumunod na kwento, yung kalayaan na binigay ng Diyos, ang siya rin palang magiging dahilan para sila ay magkasala laban sa Kanya. Nung sila'y alipin, lumalapit sila sa Diyos. Sumisigaw ng panalangin na maawa siya sa kanila. Pero nang sila'y napalaya na, hindi pala nangangahulugan na mas mapapalapit sila sa Diyos. Imbes na smooth sailing yung kanilang paglalakbay, 11 days, naging 40 years. Imbes na Exodus na lang sana yung naisulat, nagkaroon pa ng Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Humaba ang kwento. Sa atin mga kapatid, totoo ng Diyos ay maawain, ibigyan niya tayo ng mga biyaya, may mga kahilingan tayong tinutupad niya. Actually, kahit di nga tayo humiling, may mga binibigay siya sa atin na opportunities. Sa mga bagay na ito, naway, huwag nating hayaan na dumating tayo sa punto na gaya ng isang damo, dinidescribe dito na sa umaga ay napakasigla, subalit dumating ang gabi, naglaho na naman. Nakatanggap ng kalayaan, kagandahan ng buhay, magagandang oportunidad, subalit nagipa lang katitisuran. So, magsuri tayo sa ating mga buhay, mga kapatid. Maring napagpasalamat na natin sa Diyos, yung mga kanyang binibigay, nagamit rin natin para sa kaluguran niya. Pero kapag pantay tayo, dahil kapag dumarating na ang maraming bagay, ari-arian, magandang trabaho, dapat mas magbunga ito para mas mapalapit tayo sa Diyos. Hindi para totally mawalan ng oras sa Kanya at unti-unting mawalan ng interes sa mga bagay para magbigay puri sa Kanya. Naway, siyasatin natin ang ating mga sarili. Lumapit tayo sa Diyos, nabigyan tayo ng lakas para hindi ma-focus yung ating tingin sa mga material na bagay na ating natatanggap. And He is also a God. He displays accountability. That's the second subheading. Verse 7 to 11, For we are brought to an end by your anger. By your wrath, we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or by reason, strength.
80, yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So, nakakapanood tayo ng mga balita, di ba, na kung saan nakikita natin yung kaguluhan ng digmaan. Kailan wala na tayong naririnig sa Israel at Iran, sumiklab naman yung Cambodia at Thailand. Pero tapos na ito. Pero namang paparating, naghahanda ang China sa pagsalakay sa Taiwan. So hindi matapos-tapos. Meron ding mga lindol. Kailangan ba natin ng mga ito para mapansin na mayroong malawakang kahirapan? Kinakailangan bang dumating ang gulo sa isang bayan para masabi nating galit ang Diyos? Gaya sa lumang tipan. Kung katumba sa ating panahon siguro ay dumananas ang isang tao ng matinding problema. But the truth is, we don't think of God's wrath sa devotion. Malimit nga tayo magbulay sa galit ng Diyos. Madalas doon tayo sa God's graciousness, kanyang maawain, pagpatawad, tuturo, maging pasensyoso. Ganoon naman talaga. Kasi ang galit ay madalas lang naman yan naiisip kapag kagawa tayo ng matinding kasalanan at ipinaparanas na sa atin yung mga pananagutan sa mga mali. Pero kapag maluwag ang pakiramdam natin, walang paghihirap, hindi natin maiisip ang galit. Lalo na't kung wala naman tayong binabangga o tinatapakan na tao. Paano pa kaya sa Diyos na hindi natin nakikita physically? Pero ang Diyos, nagpapakilala na siya ay Diyos na nagkagalit rin. Kaya nga, dito na makikita natin ang manunulat, kasama ang bayan ng Israel ay nasa isang posisyon na dinaranas na ang galit ng Diyos. For 40 years that they are in the wilderness, hindi lamang pagkaantala ng kanilang pagpasok sa lubang pangako, kundi sila'y naliligaw. Kasi okay lang naman yung naliligaw ka pero wala namang panganib. Pero sa kanila, sandamakmak. May raming dilubyo. Nandun yung swarm of snakes. Maraming namatay sa kanila. Makatulog ka man na walang ahas. Kahit naliligaw ka, okay lang naman. Pero yung marami, ay problema yan. Meron nga kwento yung nanay ko nun, mga kapatid. Kasi dun sa amin, sa probinsya, lumako sa bahay na kahoy yung simula. Kahoy yung bahay namin. Kaya may wooden trusses na gawa sa nara. Ay, mga ibon. Dadala sila ng mga kugon dun. Yung pinagputo yung ano ng damo o palay yata. Tapos, gagawa sila ng pugad nila dun. So, isang gabi, habang sila yung natutulog, nakakulambo sila kasi, di ba, hindi naman modern design pa. So, tamang kulambo lang. Merong nahulog na sawa doon sa ibabaw ng kulambo. Nagising yung tatay ko. Ginising niya yung nanay ko. Sabi niya, Dang, pag sinabi kong bangon, sabay tayong babangon. Sabi ng tatay ko, bangon! Sabay silang bumangon at natakot yung ahas. Hindi na nila alam kung saan nagpunta. Pero, di ba, pag isang ahas pa lang, sawa, di naman makamandag, kaya pa. Pero paano pag marami na? Ganoon sa Israelites sa panahon nila. Nagkaroon ng plague, sakit. At binuksan ng Diyos yung mga kalalakihang nag-alsa, liban kina Joshua at Caleb, mga hindi na nakapasok sa lupang pangako. At ito ay dahil sa rebelyon at kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sa atin, nakakaranas din naman tayo ng matitinding pagsubok because this country is matagal nang hindi nagkaroon ng kaguluhan, malawakang digmaan, but we suffer the ordinary lives of each and every one of us. May mga emotional suffering, di ba? Sa environment ka na hindi ka ibig-ibig yung mga tao, sa mga trabaho natin, may toxic na punta sa isang toxic na environment. May mga naghihirap financially. And meron mga nagsasuffer physically, na-aksidente o kaya may matitinding sakit. So, in general, yung ang ganda-ganda ng buhay mo, diba? Tapos biglang may nangyaring hindi maganda. O kaya, isang araw, nagising na lang siya at sinabi sa'yo, hindi na kita mahal. Pwede ba yung mga kapatid? Sudden twist in life's reality.
It's a challenge to every believer. And I think, during this time, gaya lang ng sabi sa verse 11, who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? Naiisip ba agad natin na pag may problema tayo, ay, galit ang Diyos sa akin, dapat matakot ako? No, we don't even think of God's anger. Lalapit pa nga tayo sa Kanya. Again, just like Job, questionin siya, why are you treating me this way? Anong ginawa kong mali para makaranas ng ganitong bagay? Dapat ganito, dapat ganun. Give me a reason. Hindi ko alam kung dapat bang pagsalubungin yung suffering sa galit ng Diyos, but at some point, we all deserve God's wrath. We are all violators of the law. We have sinned. And this verse is a reflection na walang makakatagal sa galit ng Diyos. Lalo na pag pinakita na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pero darating yung araw na ibubuhos niya ang kanyang galit sa sangkatauhan at walang makakatakas nito. He has appointed time to judge every person, every sin committed. Only Christ is the way to flee from this wrath. Nialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa galit ng Diyos na nakaamba sa sangkatauhan. We must believe to God's saving grace sa ginawa na pagliligtas ng Diyos doon sa krus. Kilalanin natin siya bilang Diyos. Tayo magsisi sa ating mga kasalanan. And maraming beses na itong nabanggit dito, this is not to incite any emotion to anyone out of us for us to cause panic, para maiyak at the moment. This is just a simple truth for us to process, not just right at the end of preaching, but sa araw-araw nating buhay. Let's pray to God. And the last heading is a God that demonstrates expectancy. Verse 12 to 17, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. One of the lessons na itinuturo pag nagte-training ka para maging financial advisor ay yung tinatawag na stages of life. Diba? From being a student, na dependent sa magulang, o kaya kumikita ng kakarampot, to becoming a young professional. Starting a family to having an accomplished life. At pag napagtapos mo na yung mga anak mo, and just enjoying what you have. And then last is the retirement stage. Dahil sa bawat stage na yan ay may best na produkto na dapat ibenta sa iyo. Isang tagline ng pabenta ay, I'm just preparing you for your stages of life. For your beloved ones to be secured. The earlier, the better. Actually, meron ngang kwento na ganito mga kapatid eh. Isang nagbebenta na Cambodian or Malaysian yata, basta Southeast Asian. Binibentahan niya isang mayamang lalaki ng isang produkto. Sabi nung mayamang lalaki, you know like, me don't want your product, buy your product. Because my girlfriend, when I die, she just gives my money to her boyfriends. Ayaw daw niyang bumili ng produkto dahil pag dumating na yung pera ng insurance, ay ibibigay lang dun sa mga boyfriend ng babae kapag namatay siya. Sigurado siyang ipagpapalit siya. At ang sabi nung agent, sabi niya, you know, mister, this is the very reason you should buy with me. Because when you die, we give money and your wife give the money to your boyfriend. What story your girlfriend will tell to her boyfriends? Is that even you die, you still give her money. You're still very good. The greater the money, the greater story she tell to her boyfriend. You take care of her. That's how good husband you are. Kaya napabili ngayon itong lalaking ito ng malaking halaga. Dahil kahit patay na siya, ang maikikwento raw ng kanyang asawa sa mga magiging boyfriend nito ay kahit patay na siya, inaalagaan pa rin siya. Binibigyan pa rin siya ng pera. Baka siguro hiwalayan siya ng mga magiging boyfriend niya dahil wala na siyang masabi, kundi yung asawa pa rin niya.
At itong nagbebentang ito ay naging MDRT. O sa kategory ng mga sales agent ay sila yung talagang mga magaling magbenta o $1 million round table. So, pwede nyo akong kausapin mga kapatid. I-refer ko kayo sa kakilala ko na nara dito. Bigyan na lang tayo ng referral fee. Ang lagi kong napapansin during the process of selling this product ay yung realidad ng buhay na sa maikling upuan, sa maikling usapan, it shows how short the number of our days. Mabilis lang ang panahon, saglit lang ang buhay. It is wisdom to see the reality of life and see God in it. Kaya gaya ng salmista rito na makita ang makapagsasatisfy lang sa iyong buhay, makita na ang makapagbibigay lang ng tunay na kaligayahan sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos. That no matter what affliction, anuman ang naging takbo o kulay ng ating buhay sa mundong ito, ay yung pagpapakita o yung pag-ibig pa rin ng Diyos ang siyang ating gustong makita at kahilingan. And yes, God gave the Israelites what they prayed. Natapos yung panahon na mga panahon ng kanilang paglalakbay, binibigyan sila ng Diyos ng mana from heaven para may makakain sila, tinatakpan sila ng ulap para hindi masyadong mainitan. God gave them goodness, showed them mercy, kahit pa ang dami nilang reklamo. God led them to the promised land. Binigay ng Diyos ang kanilang mga kahilingan, mga kailangan, tagumpay sa mga laban, at ipinangakong lugar upang sila'y magkaroon ng pabor at kagaanan ng buhay. Pero, nangyari ang mga ito para sa isang mas dakilang mabuting layunin ng Diyos. Pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig, hindi lamang para sa mga tao sa lumang tipan dito sa ating binasa, kundi maging sa atin na nasa panahon ngayon. At sa mga tao na mabubuhay pa sa hinaharap. Na ang kanyang pag-ibig na pinakita sa pamamagitan ni Kristo, na ito'y nagkatawang tao upang gampanan yung hindi natin kayang gawin at magdusa para pagdusahan yung ating kasalanan. Sino ba nga ba ang tao para tratuhin ng Diyos ng ganito? Kaya sa mga naririto, sa mga mananampalataya na isang hamon na muli at nating paalalahanan ng ating mga sarili sa ating prioridad sa buhay. Naway, ang pinakakaligayahan pa rin natin ay ang Diyos. Naway, nahanap pa rin natin ang ating mga sarili na nasasabik sa mga bagay na mas makapaglalapit sa atin sa Diyos. Sa mga taong wala pa sa Kanya, mga kapatid, saglit lang ang ating paglalakbay sa mundong ito. Naway, hanapin natin ang ating saysay ng buhay ayon sa disenyo ng Diyos. Na siya ang pinagmulan ng biyayang nakapagliligtas at makapagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makasama siya hanggang sa walang hanggan. Lumapit ka kay Kristo sa daan ng pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan.